Happy Sunday, Light Church. Tatayo po tayong lahat. Are we all excited to praise the Lord? May sino dito sabik na sabik sa presence ni Lord? Kung sabik at excited ka na sa presence ni Lord, come on, let's praise the Lord. Can we shout His name? Come on, shout the name. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin, Jesus. Awitin natin to sa Kanya. Come on, church. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam
worship pa lang, blessed na siya. Hindi mo yung katabi mo, I believe excited ka ng batiin yan. Let's start our Light 60. Batiin po natin ang bawat isa sa lugar na to. Come on, church. A blessed Sunday, Light family. Nakakatuwa po makita ang bawat isa. But before we begin, can we do a little something fun po? Turn to the person beside you at sabihin niyo po, may magandang gagawin si Lord today. Ayan. Hallelujah. Alam ko, excited po ang lahat sa word at gagawin ni Lord ngayong araw na ito. Kaya naman, makakaupo na po ang lahat. Yes, hallelujah. Light family, isn't it amazing that every Sunday po, it gives us another opportunity to pause from everything that's happening around us and simply be in God's presence. Thank you, Lord. Light family, maaari po ng iba sa atin ay may pinagdadaanan o ang iba naman po ay nasa season ng saya. But for others, maybe pagod or puno ng uncertainty. But whatever kind of week we had, we all arrived here today. And that alone is something to thank God. Praise the Lord. Because I believe when life gets noisy, God invites us into His presence. When we feel uncertain, He reminds us to trust Him. And when we don't know what to do next, He gives us His Spirit to guide us. Kaya naman last Sunday, we were reminded to let go of our anxieties and remain still before the one who helps us. And today, as we culminate our series, The Only One, we are reminded again that the Holy Spirit ay hindi lamang po natin sinisik sa mga panahon na nahihirapan tayo, but someone we walk with every day and in every moment and in every season of our lives. Amen po ba? Amen. So whatever you came here expectant, exhausted, joyful, or simply needing a fresh touch from God, know this. God is here. He sees you and He wants to meet with you today. Kaya naman muli, bigyan po natin ng isang malakas at masigabong palakpakan si Lord. Amen. Hallelujah. And of course, a special welcome para sa ating mga visitor. If this is your first time attending here at Light Church, maaari ko po bang maimbitahan kayong tumayo? Sige po, wag po tayong mahiya. Nakita ko marami-rami tayong visitors today. Sige po, tayo po tayo. Ayan. Sige po, Light family, let's give our warmest welcome po sa ating mga visitors. Ayan, welcome po. Makakaupo na po tayo. Again, welcome po. And we are so grateful na makasama kayo ngayong araw nito. Please know that you are not here by accident, but we believe that God brought you here for a reason. And we are so happy na makasama po kayo. And after the celebration po, our Light Connect team would love to meet you for a quick 5 to 7 minutes welcome huddle lamang po. And also, we prepare a simple token of appreciation. And syempre, hindi po natin kakalimutan ang ating mga returning friends. If this is your second time joining us here today, can you please raise your hand? Pataas na lang po na ating kamay. Ayan, welcome po kuya. Ayan, welcome back po. Masaya po kami na muli kayo ay makasama. And just like our first timers, we also have a simple gift para sa inyo. Kaya naman wag po muna tayong aalis after the service. Okay, to our first time guests po, welcome home. And to our returning friends, welcome back. Kaya naman Light family, muli palakpakan po natin sa Lord para sa ating mga bagong kaibigan. Amen, amen. Moving forward now, Light family, let's check out some exciting updates and happenings in our church community. Unang-una na nga po dito, ang ating Light Retreat is coming soon. So for everyone currently walking through your discipleship journey, here are the days to remember. Light Retreat preparation po will be on June 6, and Light Retreat proper will be happening on June 12 and 13. And this is such a special time to encounter Jesus deeper and receive fresh passion
focus and purpose. So if you are part of it, get ready for what God is about to do. And more, moving forward, another praise report po, Light Family. Last Friday po, our School of Discipleship officially started its very first lesson for this batch of students. So let's celebrate to that. Grabe pa ang mga banners at ang mga name tags. So to our SOD students, thank you for your continuously saying yes to growth, learning, and discipleship. Your journey is just the beginning, and we believe God will shape and strengthen you in this season. So a quick reminder po, SOD classes happens every Friday at 7 p.m. here at Light Church. So keep showing up, keep growing, and stay on fire for Jesus. And lastly po, Light Family, before we continue, a quick friendly reminder for everyone to please take this time to put your phones on silent or vibrate mode so we can all stay fully present and undistracted as we worship and receive God's word today. And that's a wrap for our Light News. Light Family, as we continue with our celebration, may our hearts stay open today. And as we close this month series, may we reminded that the Holy Spirit is not someone we invite only in emergencies, but someone we walk with every day. May we continue to seek Him, not only in our struggles, but in our decisions, our conversations, our plans, our worship, and our everyday lives. So let's lean in, let's stay expectant, and let's continue to make room for God to move. Light Family, enjoy the rest of the celebration. Ayun, blessed at fruitful na linggo po sa inyong lahat, Light Family. Kamusta po kayo? Ako nga po pala si John G. De Leon Bugwat, isang estudyante, anak, and a proud child of God. Sa ating po mga nandirito ngayon, pwede po ba nating batiin at ngitian ang ating mga katabi at sabihin na, masaya ako na nandito ka, kapatid. Tunay nga po na napakasarap sa pakiramdam na magpunta sa tahanan ng ating Panginoon at mag-worship sa Kanya. Amen po ba? And speaking of worship, alam niyo po ba na there's another way to worship the Lord? Let me share to you a text from Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Itong verse po na ito ay nagpapakita kung paano in-acknowledge ni David na ang mundo, lahat ng nasa kamunduhan, ay pag-aari ng Diyos. Sinabi din dito na all its fullness, meaning na not just the entire world, but also the harvest, kayamanan, gains, and kahit buhay pa, nasa loob ng mundo, they all belong to God. Alam niyo po ba na this verse is not only telling us that everything belongs to God? In connection po dito, pwede din po natin na matutunan na ang mga bagay na mayroon tayo ay galing sa Panginoon. At another way of worshiping Him is to give back to Him yung nararapat sa Kanya. Yung ownership po ni God sa earth extend to the people na naninirahan dito. Through the right of creation and continuing provision, may karapatan po ang Diyos sa lahat ng mga taong nabubuhay at nabuhay sa mundo. That is why, kung ano man ang mayroon tayo, kung ano man ang nagiging natin sa mundong ibabaw, karapat-dapat si Lord na i-honor natin doon through giving this back to Him. And by giving back what is rightfully to God, is a way of worshiping and acknowledging Him that He has the ownership of the things in this world. Kaya naman po, as a challenge, mga kapatid, let us acknowledge God's ownership of world and our lives by giving back what is rightfully His. Let us train our hearts to worship Him by giving back and declaring that He is the owner of our lives. Amen po ba? With doubt po, let me share my testimony po sa inyo. February 17, 2024, nang ma-invite po ako sa harvest event ng isa sa mga teacher ko sa Jackson, si Nanay Mads. At February 25 naman po ang first Sunday celebration ko. Doon ko rin unang narinig ang tithes and offering. Bilang baguhan, medyo sarado po ako sa ganong kaugalian. Siguro dahil possessive po ako sa kung anong mga meron ako. Noong una, medyo pilit dahil gipit. Pero habang tumatagal po ay nakikita ko kung paano kumilos si Lord sa buhay ko. Dulot ang pagbabalik ng kung anong deserve ni Lord at nararapat para sa Kanya. Here's the plot twist po. Last May 2025, nang tuluyang maghiwalay ang mama ko at ang stepdad ko. Kailangan kong humiwalay sa mama ko at makitira para may pagpatuloy ko ang pangarap at pag-aaral ko. Noong una, medyo nangangapa, pero by God's grace, napunta po ako sa pamilya nila Tatay Ace at Nanay Dayan. Hindi lang po pala, praise God po sa mga buhay ng taong ginamit po ni Lord.
At doon ko po napagtanto na hindi lang po pala sa daily provision at material things kumikilos si Lord, kundi holistic. Na makita ko yung sarili ko na unti-unting bumabalik yung tiwala ko sa mga tao. Sinuroon po ako ni Lord sa community of faith na kung saan nakatulong po to overcome my traumas and hidden sins. At ito po ay walang iba kundi ang humility team. At ang aming life group na kung saan po ay naging dahilan rin para lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos. At ito po, nakagraduate rin po ako sa School of Discipleship 1 and 2 dahil sa provision at patuloy kong nararanasan. At hindi po ito dahil sa kakayanan ko, pero kay Lord na siyang may-ari ng lahat na nandito. Dagdag ko rin po yung Apostelo Por, sobrang excited po ako dito. Nalala ko, nagpa-early registered ako dito ng 500 pesos. Tapos nung 3 weeks na, medyo parang di na kaya. Pero si Lord po faithful, gumamit po siya ng tao para po mabayaran yung kulang ko at makasama po sa apostelo. At hindi lang po doon nagtatapos, hindi lang po tayo nakadalo dahil kinilala rin po tayo bilang isang best team leader ng Apostelo Por. Ayan, praise God po, si Lord po ang lahat ng may kagagawan. So God also blessed me a mentee na nakapag-retreat last year, batch 47. At this upcoming retreat po sa June, ay may maipapadala po ulit tayo kay Lord. Patuloy rin po pala tayong ginagamit ni Lord sa 3 p.m. service bilang konso at isa rin po ako sa mga regular teacher ng San Lorenzo Subic po, ng community po, ng mga kids. Lastly po ay yung pinaka-till now, na-amaze pa rin ako. Yung full payment po ng graduation fee ko. Kasi nag-promissory note pa po ako para lang makapag-pictorial. So, yung tipo na, ako po kasi yung tipo ng tao na hindi nagsasabi kung meron o wala. Sa mga di po nakakaalam, yung pagtutuloy ko po sa grade 12 ay by faith lamang. Walang assurance na iba kundi ang salita lamang ni Lord. In short, nakapag full payment po ako matapos ang ilang beses na nabanggit yung pangalan ko sa GC na bugwat, hindi pa bayad. And by God's grace po, nakapag full payment po ako. At hindi lang po doon, nakagraduate po last May 16 po at nagkamit ng mga ilang parangal at medalya. At by God's grace din po at faithfulness, biyahing college na po sa July sa tulong ng Diyos at sa mga taong patuloy ginagamit ni Lord. Alam ko po na ang lahat ng ito ay hindi dahil sa kabutihan ko, kundi sa kabutihan ni Lord. At kung may isang bagay man tayong dapat maging confident, ito ay ang sapat ang grasya ni Lord sa anumang season ng buhay ko. Pwede mo bang hawakan yung puso mo at i-declare mo na magtatapat ako sa Diyos kong tapat? As we prepare our tithes and offering, lead ko po kayo sa prayer. Yes, Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa privilege, Panginoon, para maibalik namin kung ano yung nararapat sa iyo. Lord, ang mga puso magbabalik according, Panginoon, sa kung ano yung the best na deserve mo, Lord, pagpalain mo pa sila. Lord, sa mga hindi po makakapagbalik, Lord, dalangin ko na bigyan mo sila ng opportunity, Panginoon, i-bless mo sila, Panginoon, Lord, at maranasan nila, Panginoon, yung faithfulness mo sa pagbabalik nila. Lord, tinataas namin sa iyo ang pagbabalik. Naniniwala kami na hindi ito kaaksayahan, Panginoon, Lord, hindi ito nauuwi sa wala, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Let's give, may mga usher po tayo sa paligid kung saan. And ko lang po, in Jesus' name we pray yung prayer po natin. So let's give, may mga usher po tayo sa paligid kung saan pwede nating ibigay ang ating mga tithes and offerings. And for those who want to give online, you may send through our bank transfer or e-wallet details na naka-flash po sa inyong mga screen. So maraming salamat po, and I believe hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Expect for more and be blessed. God bless us all. Morning po sa ating lahat. Tatayo po tayo as we continue to worship God. Hallelujah. Thank you, Lord. But before we worship Him, I just want to share a verse in Psalm 91, verse 1. Sabi po, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. You know, maybe some of us here, maybe you have a burden in your shoulders right now. May pinagdadaanan ka, and maybe your family doesn't know kung ano yung nararamdaman mo
song reminded us that God is our shelter where you can rest. You know, sinasabi niya si anak, rest ka muna sa presensya ko. You know, if you want to close your eyes and just, you know, feel the presence of God here in this place, come on, just do it. You know, lay all your burden to Him. Everything that you have right now. Sabihin mo kay Lord, Lord, despite ng pinagdadaanan ko, Panginoon, hindi ako lalayo, Panginoon, sa presensya mo. For you are my God, you are my rest, you are my shelter, God. You are my salvation, Lord. God, we worship you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa biyaya mo. God, for we are alive, God, and we are here in this place para purihin ka, sambahin ka, Panginoon. It's all because of your grace. It's all because of you, God. Lord, we love you. We love you, Panginoon. God, we just want to dwell in your presence. God, to rest in you, Lord. Good Jesus. Come on, papurihan mo siya with your own words. God, tapat ka, Panginoon. Mabuti ka, O Diyos. Lord, kasama ka namin. Good Jesus, kasama. Good Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Umangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, tulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kanungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, tulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Isang pamangusap ka, O Lord. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, tulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan. Sandigan ng
nilalayo, Panginoon. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo'y ako'y ligtas. Kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo'y ako'y ligtas. Come on, kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo'y ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, sandigan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ay nahanap sa'yo, Kristo. Kanlungan ko, kailan pa man di ka nagbabago. Lord, ikaw ay tapat. Lord, mabuti ka, Panginoon. Natakila ka, O Diyos. God, ikaw ang aking pahinga. Nag-iisa ka, Panginoon. Nag-iisa ka, O Diyos. Nag-iisa ka, O Diyos. Pinupuri ka namin. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon.
Sambahin mo lamang ang Panginoon. Say it to God. Kung minsan pa mananatili, sumbungan ka sa dakong lilis, Panginoon. So God, Lord, mananatili kami sa lilim mo, God, kung saan may protection, kung saan may kapahingahan, Panginoon. God, you reminded us that you are our Father na ready kaming yakapin pang muli at tanggapin pang muli, oh God. Lord, salamat sa presensya mo. God, you are our salvation. You are our rock, oh Lord. Come on, glorify, God. Lord, dakila ka, Panginoon. Walang katulad ng ngalan mo, oh Diyos. God, ikaw ay nag-iisa. Wala kang kapantay, Panginoon. Lord, ibinibigay po namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. And in Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Ayan po, malakas na palakpakan po para sa ating Panginoon. To deliver the Word of God, let's welcome Pastora Laarni Arcega. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Sabihin mo muna sa katabi mo bago ka umupo, masaya ako nandito ka. Amen. Sige po, let's all be seated. Happy Sunday po sa ating lahat. Excited po ba tayo sa gagawin ng Lord sa araw na to? Amen. Okay, so hello po sa mga kasama ko po rito on-site and syempre ganun din po sa mga kasama po namin via online. Okay, so bago po tayo magtuloy-tuloy sa culmination po natin sa ating series na The Only One, sabi muna sa katabi mo, makinig ka maigi. Alam niyo po, speaking of pakikinig, okay? Alam niyo po, may iba't ibang klase raw pala ng pakikinig, okay? So para mas maintindihan po natin kung ano bang klaseng listening ang pinag-uusapan po natin, meron po akong ipapakitang video po sa atin na baka nakaka-relate yung katabi mo kapag meron siyang kausap or merong kumakausap sa kanya, okay? So sige po, let's watch this video. You were doing it again. Doing? Doing what? Doing my job. I'm the Emperor, and you're the Emperor's advisor. Remember that? But, Your Highness, I was only dealing with meaningless peasant matters. Whoa. I may have... Look at these wrinkles. What is holding this woman together? What the... How long has that been there? Good thinking, Yzma. What do you say, Cusco? Whoa, no touchy. No. Okay, sino po rito nakaka-relate siya sa napanood po niya? Alam mo yun, habang meron kang kausap, talagang umiikot yung mata mo sa kausap mo, sa mukha niya. Titingnan mo kung may tinga pa ba siya, may muta, okay, baka may panis na laway pa, okay. So ang tawag po sa napanood po nating video kanina ay, ang tawag po dyan ay pseudo-listening. Okay, pag sinabi pong pseudo-listening, ito po yung peke na klase ng pakikinig. Okay? Lalo na yung katabi mo, syempre ilang taon na yan may mga napapakinggang tao. Aware na yan kapag yung kausap niya ay nakikinig talaga ng totoo or peke yung kanyang pakikinig. Tama po ba? Amen. Okay, ang pseudo-listening po ay ineffective communication habit kung saan nagmumuka lang tayong nakikinig, okay, tumatango, ngumingiti-ngiti, nag-a-agree, ganyan. Pero sa totoo lang, ignored pala yung kausap natin or partial lang yung napaprocess natin sa mga kinikwento niya. Okay, so paano daw natin malalaman kapag yung tao nagsusudo-listening? Tingnan mo lang daw siya sa mata niya. Pwede bang tingnan mo yung mata ng katabi mo? Yan, pagkausap mo raw siya, umiikot daw yung mata niya. Yung iba naman, kapag kausap mo, tumitingin sa phone, tumatango-tango. Yung iba naman nagzo-zone out. Nakatingin sa'yo, nakatulala, pero hindi mo alam kung kasama mo pa siya. Ayan, so it means, no, you're just a sound that they can hear but not a voice they understand. Kasi po, tandaan po natin, may difference between talking to and talking with. Kaya nga po kapag pseudo-listening lang ang ginagawa ng tao, you may be talking to them, kinakausap mo nga sila, but not talking with them. At yan po yung dahilan kung bakit napakaingay po ng mundo ngayon. It seems like everyone wants to make a sound. Gusto nila na magsalita, gusto nila na mapakinggan sila, but not everyone wants to listen and understand.
hindi lahat gusto na makinig at umintindi sa sinasabi sa kanya ng iba. Kaya nga po ngayon in our culmination series entitled The Only One, hindi natin papakawalan ang series po na ito mga kapatid nang hindi natin kinocultivate sa atin yung napakahalagang takeaway kung bakit kailangan natin ng stillness. And that is to recognize and respond to the voice of God in a noisy world. So babasahin po natin ang verse natin for today. Tatayo po tayo as we read 1 Samuel chapter 3 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay with energy. Ready, go. Sabi po sa Tagalog version, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. So ang pag-uusapan po natin ngayon is entitled, The Only Voice. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Let's close our eyes, manalangin po muna tayo. Lord, excited kami Panginoon na matutunan lalo itong aming pag-uusapan, oh God. Excited kami, Lord, kasi alam ko po that you will speak to us individually. Ano man ang aming status, ano man ang aming position, ano man yung mga pinanggalingan or background po namin. Kaya God, dalangin ko po na maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga isip. Gisingin niyo po kami, O Diyos. Ilayo sa anumang mga distractions, O God. And wala po sa amin dito na ang mindset ay ang word na to'y para sa katabi lang niya, para sa mga taong wala po rito, pero ang bawat isa aangkinin ang iyong salita. I-receive ito at talagang magkakaroon siya ng confidence, ng excitement na isa pamuhay po ito dahil ito ay ayon sa kalooban mo, O Diyos. Holy Spirit, bigyan niyo po kami ng pangunawa, bigyan niyo po kami, Lord God, ng kaliwanagan sa aming matututunan, O Diyos, at gamitin niyo lamang po ko as your mouthpiece. Kayo po ang maitaas sa simbahan na ito. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So, ang binasa po nating verse ay about po rito kay Samuel. Okay? So, si Samuel po ay answered prayer ni Hannah. Okay? Kasi po siya po ay isang miracle baby. So, si Hannah, dinedicate po si Samuel na para siya ay mag-serve kay Lord from the day na natapos siya ng winning. Pag sinabing winning, ito yung moment na kaya ng mag-solid food ng isang baby or ng isang bata. So he was called by God to replace si Eli. Okay, si Eli po, hindi po si Eli, hindi po si Buendia, iba po 'yon, okay? So si Eli po ay high priest for Israel nung time na 'yon. So ano po ba 'yung nangyayari nung time na 'yon? Ano po 'yung context? 1 Samuel 3:1, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. Ibig sabihin, nung bata pa po si Samuel, ay napakadalang ng mga visions nung panahon nila. Okay, and then description po ng Bible sa panahon ng mga judges, nung time nila, sa Judges 21:25, ay ginagawa lang daw ng mga tao yung maibigan nila kung ano yung tingin nilang okay. Okay, everyone did as they saw fit. And the worst part po mga kapatid pagdating dito, hindi lang mga ordinaryong tao yung gumagawa nito. But even the house of priests, na-contaminate na rin. Okay, namumuhay na rin sa kasalanan. Kaya 1 Samuel 2:12 ang sabi, Eli's sons were scoundrels. Sabihin nga po natin scoundrels. Parang napakalalim niyan, Pastora. Ibig sabihin, etong mga anak po ni Eli na sila Hophni and Phinehas, sila raw po ay mga scoundrels, ibig sabihin mga sinungaling, mga walang prinsipyo, mga masasama, at wala raw moral conscience at nanloloko raw ng kapwa. Okay, bakit po sila ganyan? Kasi ang sabi sa verse, they had no regard for the Lord. Wala silang takot sa Panginoon. Katunayan po sa tuwing may nag-aalay daw ng mga tao ng offering, habang sinusunog daw yung meat, kinukuha na daw nila yung anumang mga portion na mahagip ng tinidor nila kahit daw niluluto pa lang. Okay, ganun sila kawalang takot kay Lord. Diba? Parang minsan siguro na nagigets ng katabi mo, lalo na kapag samji, di ba? Nagmamadali yung katabi mo na sumandok, ganun, di pa man luto, yung mga ganun. Pero dito po, since ito yung mga offering, they were corrupted. Mapang-abuso sila sa kapangyarihan. And bukod dito, they were immoral.
Gumagawa sila ng mga kahalayan sa mga babaeng nagsaserve as ushers sa tent of meeting. So dahil po dito, sa nangyayari sa mga anak ni Eli na high priest pa man din, galit na galit si Lord ngayon. At si Eli, na tatay po nila at high priest nung time na yon, actually, nagbubulag-bulagan siya sa mga ginagawa ng mga anak niya. Kaya si Lord, nagpadala siya ng isang messenger para sabihin yung judgment niya kay Eli at sa pamilya niya. Sa 1 Samuel 2:29-30, ang sabi ni Lord, bakit ninyo pinagnanasaang maangkin yung mga alay at handog sa akin? Mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinapabayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? And verse 30, pinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit, hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. So ibig pong sabihin, yung taong nagbibingi-bingihan, tuluyan ng gagawing bingi ni Lord. Grabe no? Alam niyo po yung pinaka nakakatakot na marinig natin sa boses po mismo ng Diyos? Hindi yung nakakatakot correction eh. Hindi po nakakatakot disiplina. Yung sasabihin niya sa'yo mismo na bahala ka na sa buhay mo. Yun ang pinaka nakakatakot. Yung hayaan na lang tayo na gawin yung mga kasalanan natin. So imagine the horrible situation ng bansa nung time po nila. Liberated yung mga tao, kanya-kanya sila, ganyan. Tapos malala pa yung mga leaders nila na tinuturing na dapat kausap ni Lord para sa bansa nila. Just imagine kung paano po ito or kung gaano po ito ka-disappointing sa mga tao sa paligid at mapapaisip sila, nakikita ba ni Lord yung mga nangyayari ngayon? Nakikita kaya ito ng Diyos? Pero alam niyo po mga kapatid, habang nangyayari yung 1 Samuel chapter 2, dinidescribe yung kasalanan ng pamilya ni Eli, ang ginagawa pala ng Lord, nagre-raise up pala siya ng isang tao na paglilipatan ng kanyang favor. Sabi sa 1 Samuel 2:26, si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Kaya dito na po nag-start yung transition. Sa 1 Samuel chapter 3 verse 1-5, ang nangyari, sabi doon, nung panahon na yon, bihira na magpahayag si Yahweh at bihira na rin yung mga pangitaing galing sa kanya. Verse 2, ito na. Malabo na noon ang mata ni Eli, and minsan natutulog siya sa kanyang silid. And verse 3, si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroroon ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Verse 5, patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na uli. Good night. Yun yung sabi niya. Okay, nagbalik nga raw siya sa higaan, okay? Alam niyo po yung nakaka-amaze sa situation po na to, ay yung katotohanan na sa panahong rare yung pangungusap ng Lord, even sa isang tenured na servant gaya ni Eli, na hindi na kinakausap ng Lord, si Lord pumili siya na tawagin ng isang bata. Amen? Pero dahil nga bata pa si Samuel, hindi pa siya pamilyar sa mga gantong bagay. Inakala niya na yung tumatawag sa kanya, si Eli na mentor niya, ganyan. Kaya tumakbo siya sa mentor niya. Pero sabi sa kanya ni Eli, hindi kita tinawag, bumalik ka sa pagkakatulog. Tapos, edi bumalik siya sa higaan. Kaya lang, may pumangalawa uli. Sabi sa verse 6-7, tinawag siya uli ng Lord Samuel, sabi doon. Tapos bumangon siya, lumapit siya ulit kay Eli, nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sabi ni Eli, hindi nga Hindi nga kita tinatawag. Matulog ka na. So, hindi pa kasi kilala talaga noon ni Samuel si Yahweh. Okay, kaya again, ito, bumalik na naman si Samuel. Siguro medyo naguguluhan na siya, ganyan. Parang nag-iisip siya, bakit biglang may nagtatawag sa kanya. Pero pagdating ng verses 8-10, may ikatlong tawag pa. Tinatawag uli yung pangalan niya. Sabi doon, muling lumapit, bumalik na naman si Samuel kay Eli. Sabi niya, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Sa pagkakataon na yon, naunawaan ni Eli na si Lord pala yung tumatawag dito kay Samuel. Kaya binigay niya ng instruction, mahiga ka uli. Kapag narinig mong tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh.
nakikinig ang inyong lingkod. Tapos muli, nahiga po si Samuel. Okay, so yun yung naging instruction sa kanya ni Eli. Okay, so sa pangyayari pong ito, makikita natin yung isang theological significance that God bypassed Israel's corrupt priestly time at kumausap siya sa isang consecrated na bata dahil ang revelation po ng boses ng Lord ay nagre-require ng kapakumbabaan. Sabihin nga po natin, humility. So, ibig pong sabihin, failure to hear God's voice is not because God refuses to speak, but because man refuses to listen. Kung akala po natin ang Diyos po ay, alam mo yun, kaya hindi natin naririnig ang boses ng Panginoon kasi ang Diyos hindi po nagsasalita. Sa totoo lang, ang tao po kasi ay tumatanggi at ayaw makinig sa Panginoon. Importante po na nakikinig tayo sa boses ng Diyos sa maingay na mundo. Amen po ba? Halimbawa na lang, di ba, kapag po sa mga sports, di ba, sa mga basketball, volleyball, di ba, yung mga players, syempre, ang pinakapapakinggan dapat, yung boses ng coach nila. Hindi yung boses nung mga cheerers or boses ng mga kalaban, ganyan, or boses ng sarili. Ang pinaka-importante, mapakinggan yung sinasabi ng coach nila. So listening to the voice of the coach makes the difference. Ganun din po sa buhay natin. We need to listen to the voice of God. Amen po ba? So the question is, how do we hear the voice of God? Paano ba natin mapapakinggan ang voice ng Lord? 3 bagay po. Number 1, you hear when you're near. Sabi sa verse 3 and 4, the lamp of God has not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Tapos tinawag daw siya ng Lord, and then sabi ni Samuel, here I am. So meron pong kinalaman yung proximity sa access. Ibig pong sabihin, hindi lang po ito tungkol sa space, dahil hindi naman po limited yung kayang abutin ng boses po ng Panginoon, pero it's about the nearness of one's heart in the presence of God. Sabi mo sa katabi mo, sa lapit. Kasi ang batang si Samuel nag-serve po sa tabernacle, pero hindi siya familiar sa boses ni Lord. Andun lang siya, laging available, laging malapit, nagsuserve siya sa presence ng Panginoon. At isa lang po siyang simpleng batang lingkod. Sabi nga sa verse 1, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Ang trabaho ni Samuel nung panahon po na yon, para mas maintindihan natin, lifelong commitment bilang assistant ng priest. Siya rin po yung taga-sara, taga-bukas ng gate, ng mga pinto, taga-bukas din ng mga lamp, ganyan. Nagbabantay sa mga ilawan para magstay yung apoy, ganyan. So hindi niya naiintindihan yung lahat. Wala siyang ambition whatsoever ng anumang promotion or ano pa mang status, ganyan-ganyan. Basta ang alam niya, mula nung magkaisip siya, dinala siya nung nanay niyang si Hannah doon para maglingkod bilang servant ng Lord, okay, lalo na at yun ay covenant ng nanay niya nung hinihingi pa lang siya in prayer. Kaya lang habang clueless itong si Samuel sa lahat, all he did was stay near, stay close sa presence ni Lord. Kaya yung proximity ng presence ng Lord nagpapakita ng spiritual readiness, kaya favored siya ng Panginoon. Hindi man siya experienced, hindi man siya aral, but he was in the right place. Malapit sa presensya ng Panginoon. Nagigets po ba natin? Amen. Alam niyo po kung sino yung mga nakakarinig? Sila yung alam kung saan po pwesto. Tama? Sila yung mga available. Sila yung mga willing lumapit sa nagsasalita. Di ba naranasan niyo na po ba yan kapag may kausap kayo, tapos yung kausap niyo, Ano nga? Lumapit ka kasi para maintindihan mo. Di ba? Pero pagdating po sa Panginoon, di ba, yun yung mga ready, yung mga nakakarinig lalo, sila yung mga ready, sila yung mga nagsiserve, sila yung mga available, okay? Ang mga nakakarinig, hindi lagi yung expert, o yung marami ng alam, o yung mga tenured na ba sa simbahan, hindi po ganon. Ang talas ng tenga sa Diyos, hindi siya labanan ng patagalan, kundi ng palapitan. You should be at the right place in order to hear the right voice. Amen po ba? Yung katotohanan na ang Diyos po ay kumausap sa isang batang si Samuel, ay sa totoo lang po, good news siya para sa atin. Tanungin niyo po kung bakit.
Kasi, hindi po about sa degree or sa experience sa buhay, yung batayan ng Diyos sa mga kinakausap niya. Kundi sa paglapit at paglalagay sa presence ng Lord. Alam mo yon, buti na lang po at meron tayong pinangahawakan biblically na ang Diyos kayang kumausap ng kahit na sino mang mga tao sa atin. Na hindi siya, hindi ka pa kasi matagal spiritually eh. Day 1 ka pa lang, wag muna akong kausapin. VIP ka pa lang kasi ngayon. Alam mo, kumakausap kasi ako ng mga Kristiyano kapag alam mo na, may life group na, kapag ganito na yung tithes niya. Hindi po ganun si Lord. Ano man ang status ng mga Kristiyano, ano man ang status ng mga anak niya, kaya niyang kumausap sa mga taong ito. Lalo na kay Samuel na bata pa lang. Amen? Why? Kasi pwede kasing matagal ka na bilang isang Kristiyano, pero sa totoo lang, baka ang layo-layo mo na. Pwede kasing marami po tayong alam, dami na nating mga na-enroll ba, matalino na tayo, talagang grabe, ang lalim na ng pundasyon natin theologically, ganyan. Kaya lang hindi ka naman available na lumapit sa presence ni Lord. Tandaan mga kapatid, there's always a blessing in nearness sa Diyos. Marami na tayong kinapahamak po kasi noon. Why? Kasi kung saan-saan po tayo lumalapit at naglalagi. Kung ano pa yung mga boses na naririnig natin, tapos yun pa yung humuhubog sa atin. Pero kapag kay Lord tayo naglagi, sa Kanya ka lumapit, we hear the voice of God. At mas nagiging familiar tayo sa calling niya sa atin. Amen po ba? May mga tao po kasi hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila kung saan ba sila tinatawag ng Lord. Kaso hindi nila marinig-rinig yung boses ni Lord kasi mas expose sila sa ingay ng mga tao sa paligid. Mas expose sila sa ingay ng mundo. Pero tayong mga kapatid, piliin nating maglagi, mapalapit at magstay sa lugar kung saan mas napapalapit ka sa Diyos para mas lalo mong marinig ang boses ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, lapit kay Lord. Check mo nga yung katabi mo kung kay Lord siya lumalapit, hindi sa higaan. Ay, hindi naman. Okay. Lapit po tayo kay Lord. So it doesn't matter kung bata man tayo literally or spiritually, basta nakita ni Lord yung willingness mo, nakita niya yung availability mo, hindi niya ipagkakait yung boses niya sa'yo. Amen? Palakpakan naman po natin ng Lord. Amen. Praise God. Pangalawa, how do we hear the voice of God? You discern when you learn. Sabi po doon sa verse 7 to 9, Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. A third time, the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. So ibig po sabihin, 3 beses. 3 times, akala ni Samuel, tinatawag siya ni Eli. Hindi naman po kasi niya alam yung boses ng Diyos, syempre. And yet, each time na maririnig niyang tinatawag yung pangalan niya, bumabangon siya, lumalapit siya kay Eli, ganyan, para alamin yung reason bakit siya tinatawag, di ba? So mga kapatid, makinig po maigi, 3 times siyang nagkamali. Pero 3 times siyang lumapit para hanapin yung sagot. Ito po ang nature ng learning. Sabi mo nga, repetition. Why? Kasi po minsan talaga para matuto tayo, may time sa umpisa, paulit-ulit po tayo nagkakamali. Tama ba? Guilty po ba tayo? Di ba, may mga time sa simula, paulit-ulit tayong magkakamali ng intindi, hanggat hindi pa tayo pamilyar sa pangungusap ng Lord sa atin. Meron po ba sa atin dito, nung first day mo nag-devotion, nag-gets mo na kaagad? Ako nga po, mali-mali pa yung mga natututunan ko nung bago-bago akong Kristiyano eh. Nahilo-hilo pa ako sa pagbabasa ng Bible. Kasi paulit-ulit, minumold pa po tayo ng Panginoon. Pero yung kagandahan kay Samuel, hindi siya nairita, hindi siya nainis, at hindi niya sinabi kay Eli, "Ay, bahala ka nga dyan. Tawag ka ng tawag, tapos sabihin mo, hindi naman ako yung tinatawag." Alam mo yan, yung mga iba na talagang medyo maigsi lang yung pisi ba ng pasensya nila. Di ba? Tapos mamimintang pa, pinagbibintangan pa niya si Eli na siya yung tumatawag. Eh, hindi nga. Di ba? The boy didn't give up. Takbo pa rin siya, bumabangon pa rin siya, lumalapit pa rin siya kay Eli, inaalam pa rin niya yung sagot. And alam niyo po,
ang kagandahan din naman po dito mga kapatid, ito po yung natutunan ko. Nabuti na lang ang Diyos. Napaka-patient niya pagdating kay Samuel. Paano ko po nasabi? Nakatatlong tawag si Lord. Tapos di pa rin maintindihan ni Samuel. Ay, yung katabi mo, lalo na kung magulang yan, dapat isang tawag lang. Di ba? Tatawagin mo yung anak mo sa pangalan, isa. Pag nakadalawa kong tawag, lilipad na yung sandok sa'yo. Di ka pa rin nakikinig, panay ka cellphone. Di ba? Ayaw na ayaw pa naman natin ng paulit-ulit. Buti na lang si Lord, napaka-patient niya pagdating kay Samuel sa simula, di ba? Samuel, Samuel, ganun pa rin. Wala naman pong sinabi sa tono ni Lord na, Samuel! Ano ba? Di ba? Yung mga tatay, di ba? Minsan ganun. Talagang hindi napaka-patient, tinatawag pa rin sa pangalan, hindi na uwi sa hoy. Ikaw nga, hindi po ganun. Tinawag pa rin niya si Samuel sa pangalan. Very patient and very loving po ng ating Panginoon. Tapos nung nag-respond si Samuel kay Lord, yun na yung simula ng buhay niya bilang messenger ng Lord. Pero alam niyo po ba mga kapatid, hindi naman po instantly naging master ni Samuel yung discernment. Sabihin nga po natin discernment. May times pa rin siya bilang tao, nagkakamali pa rin siya ng discernment niya. Kung maalala po ninyo, nung time na i-anoint niya si David, na anak po ni Jesse, hindi naman po agad-agad nangyari yun kasi nga nung pinahilera yung mga anak po ni Jesse na mga matitipuno, mga pogi, ganyan, nag-assume na siya na, ay, ito yung i-anoint ko, ganyan. Kaya lang, sabi ng Lord sa 1 Samuel 16:7, the Lord does not look at the things people look at. Kahit gaano pa yan kapogi, kahit gaano pa yan kabango. Di ba? Sabi doon, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So doon niya natutunan, hindi po tayo tulad ng Diyos pagdating sa pagpili. Kasi ang tao, tumitingin sa itsura, pero ang Diyos, tumitingin sa puso. Sabi mo sa katabi mo, sa puso. Nakakatuwa lang po, no? Kasi nagawa pong matutunan, ma-master ni Samuel yung discernment, hanggang sa naging sharp siya. Kasi po napakahirap po nung panahon talaga nila na i-discern yung boses po ng Lord. Para mas magets po natin, nung panahon po nila Samuel, wala naman pong Bible na kumpleto. Wala pa silang mga physical Bible, wala pang mga app na pwedeng i-install para i-search na lang, basahin. Hindi po ganun. Nung panahon nila, ang meron lang silang book sa Bible ay yung Torah. Yung first 5 books ng Old Testament at saka yung mga historical books. So nagre-rely lang sila sa mga oral tradition, sa mga direct na sinasabi po sa kanila or nire-reveal sa kanila ng Lord through prophets, through dreams and vision, or sa mga theophany. Pag sinabi pong theophany, ito yung nagpapakita po talaga ang Lord sa kanila. So it takes commitment to learn from God na ma-discern talaga yung boses ng Panginoon. Ganon po ka-challenging in their time. Diba? Kaya po, sa totoo lang, in our time, blessed tayo. Sabi mo sa katabi mo, blessed tayo. Why? Kasi we have all the means. May Bible tayo. Kapag wala kang physical Bible, pwede ka na lang bumili. Malapit lang naman yung pwede nating pagbilhan. Pag wala pa, pwede naman tayo mag-install. Pwede tayo magbasa-basa. Kaya po natin lahat ma-access. Okay? Plus, meron pa tayong church. Di ba? Meron pa tayong pastors. Meron pa tayong mga mentors. Tapos kung gusto pa nating maging sharp in hearing God's voice, kailangan nating maging teachable para magawa talaga yun. Amen po ba? Kasi nga, nakakalito nga po, kung dumating sa time, ang dami nating napapakinggang boses. Ang hirap i-distinguish, di ba? May mga external voices. Ingay sa paligid, ingay sa mga tao, ingay sa mundo. May mga internal voices pa po tayo sa isip natin, sa mga battles po natin inside, ganyan. At may mga times, mayroon pa tayo mga fleshly desires, kaya nakakapag-commit tayo ng kasalanan. So, minsan, akala mo pa, boses ni Lord, yung pala, boses lang yun ng sarili mo. Diba? Yung pala, sarili mo lang desire, sarili mo lang kutob or intuition. Tapos pag marami pa yung sumasang-ayon, feeling natin, boses na yun ni Lord. Diba? So, we need to learn to discern His voice para hindi tayo magkamali. Sabi mo sa katabi mo, discern. So, paanong paraan? Of course, sa Bible, by the Scripture. Pagdating din po sa kanyang spirit mismo,
by stillness, gaya ng ina-apply po natin ngayong month, sa mga circumstances po natin, at higit sa lahat, by godly counsel. Yung nagsisik po tayo ng godly counsel, yung mga advices na alam po natin inline siya biblically at kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Lalo na, di ba minsan mga emotional po tayo? May mga times, di ba, sobrang emotional natin, malungkot tayo, yung iba naman, galit, di ba, sobrang saya. Kaya mag-ingat po tayo sa mga napapakinggan po nating boses in making decision. Kaya po, gaya ni Samuel, yes, nagkakamali, nalilito rin tayo kung saan ba talaga yung boses ng Lord, boses ba yun ni Lord, boses ng tao, boses ng sarili natin. Pero praise God, may access tayo ngayon sa revelation ng Lord through the Bible at nandyan pa si Holy Spirit, kaya natututo tayo mula sa Kanya. Amen po ba? So ang kailangan na lang, teachable heart. Yung puso na willing na matuto, na hindi sumusuko, nagpapakumbaba para maturuan pang lalo. Amen? So if you want to master discernment sa boses ng Diyos, you need to master the Word of God. Kasi doon mo makikilala yung character ng Lord, kung ano yung gusto niya, kung ano yung ayaw niya, at yung ways niya para makausap siya. And eventually, dito na nagiging sharp ang discernment natin sa mga instructions or commands sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Marami po tayong natutunan. Palakpakan naman po natin ng Lord. And lastly, how do we hear the voice of God? Number 3 and the last, you receive when you respond. Sabi sa verse 10, the Lord came and stood there, calling us at the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, speak, for your servant is listening. Sabihin nga po natin, speak, Lord. Ang speak, Lord, or sa Tagalog ay magsalita po kayo, ay pagpapakita yan ng desire na marinig yung message ng Lord. Isang bagay na matagal nang wala pong nakakagawa sa bansang Israel. Pero ngayon, isang bata yung nakareceive ng message ng Lord. Then si Samuel, pinosisyon niya yung sarili niya para makinig, okay, in the heart of a servant na handang sumunod sa pinapagawa ng kanyang master. Now, mga kapatid, listen to this. Alam niyo po ba kung gaano kahirap yung unang misyon ni Samuel? Ang unang misyon niya, i-relay kay Eli na mentor niya yung pinapasabi ni Lord. Ay, pastora, ano po ba yung pinapasabi ni Lord para kay Eli? Sabihin ba na, Eli, napakahusay mo, napaka-competent mo, proud ako sa iyo, yun ba? Check po natin kung ano yung pinapasabi ng Lord kay Samuel. Verse 13 to 14, sabihin mo sa kanya, na habang panahon kong paparusahan ng kanyang sambahayan, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Ni hindi man lang niya pinahinto ang mga ito. Verse 14, dahil dito, sinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. Kung yung katabi mo, si Samuel, gagawin mo kaya yung pinapasabi ni Lord? Para sa mentor mo? Baka yung katabi mo, kung siya si Samuel, ang gagawin niya, lalapit siya kay Eli, tapos sasabihin niyang, Eli, usap na lang po kayo ni Lord. Baka kasi mapalayas niyo ko rito. Medyo hindi maganda yung message eh. Or baka yung iba ang gagawin kapag kakausapin si Eli, medyo sugar-coated na. Medyo bawas-bawas na para hindi naman masyadong masakit, para hindi ba ma-offend ba? Di ba, bawas-bawasan natin, di ba? Or yung iba naman parang medyo, mag-chat GPT na yan, pwede bang pagaanin mo itong message na to, ganyan. Tapos masasabi mo pa yun, marerelay mo, add some details below. Alam mo yun, masasabi mo rin yun, kaka-chat GPT ng katabi mo. Ang hirap ng message niya. Ang hirap ng trabaho niya. Imagine, his first mission, i-relay yung message ng judgment ng Diyos sa mentor niyang si Eli. Pero bagamat natatakot, nag-obey pa rin siya kay Lord. Verse 18, kaya't pinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala siyang inilihim dito. Siguro ang sagot, baka ang niisip ng katabi mo, ay siguro ang sagot ni Eli, sana hindi ko na tinuruan to. Pero ang sabi ni Eli doon, iyon ang kagustuhan ni Yahweh,
mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. Ano po nangyari after nito? Fast forward po tayo sa chapter 4, nangyari lahat. Namatay sa labanan yung mga anak ni Eli, tapos sumunod ding namatay si Eli nung mabalitaan niya yung nangyari. Sa kabilang banda, nag-grow yung integrity ni Samuel kasi lumago siya sa word ng Lord at hindi po hinayaan ng Diyos na masayang o hindi mangyari yung mga salitang binibitawan ni Samuel na galing kay Lord. Sabi po doon sa 1 Samuel 3:19-21, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. So ang bawat pag-respond ni Samuel ng may obedience kay Lord, ang kasunod ay ang katuparan ng mga message ng Lord at integrity niya bilang messenger. So Eli was rejected kasi nag-stop siyang makinig kay Lord, but Samuel was favored kasi ang response niya sa voice ng Lord ay laging obedience. Sabi mo sa katabi mo, obedience daw. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, si Lord, hindi siya madamot mangusap. Baka kasi yung katabi mo matagal na siya nagtatampurot kay Lord eh. Kasi baka tagal na siyang di kinakausap ng Lord. Pero sa totoo lang, ang Diyos po natin ay relational na Diyos. And He loves to commune with this creation gaya ng katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, gusto kang kausapin ni Lord. Lalo na po tayo kasi tayo po ay mga anak ng Diyos. Tama po ba? Amen. Pero ang clarity ng pagkakarinig natin ng boses ng Diyos, hindi lang yan nakukuha sa desire na makinig. Gaya po ng ginagawa natin ngayon, may desire tayo na makinig. Amen po ba? Amen. Pero hindi lang po doon, kundi sa intention na sumunod sa narinig. Tama? Ang nangyari po kay Eli ay warning sa ating mga Kristiyano na huwag magbingi-bingihan dahil sa patuloy na pagdidisobey natin kay Lord. Alam mo yun, yung tipong malinaw naman sa'yo yung word ni Lord. Tama, tuwing nakikinig nga po tayo ng Sunday service, talagang grabe yung paghihimay ng mga verses. Grabe yung paliwanag. Kapag nagde-devotion din tayo, naiintindihan naman natin, ganyan-ganyan. Pero, lumalabo yung pandinig natin kapag taliwas na sa gusto natin. Tama ba? Parang nabibingi na tayo kapag yung mga naririnig natin, yung mga ayaw natin. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, parang pamilyar. Diba? Parang tuwing nakikinig na lang siya ng word ng Lord, parang automatic biglang nagsasara yung mga tenga niya. Kasi namimili siya ng mga gustong pakinggan, lalo na pagdating sa word ni Lord. Pero pag chismis, bumubo ka yan. Ano raw, no? Ano sabi? Sino yun? Diba? Talagang nagkakaroon ka naman talaga ng desire na makinig kay Lord. Minsan nga ang prayer mo pa talaga lagi, Lord, speak. Lord, speak. I'm listening. Tapos ang sasabihin sa'yo ng Lord, magsasalita ang Lord, mangungusap through His word. Ang sasabihin, anak, sabi mo mag-speak ako, diba? Hiwalayan mo na yung maling relasyon mo. Hindi ka makakapaglingkod ng all out kapag nasa immorality ka pa rin. Tapos nung napakinggan mo yun, hello? Hello, Lord. Lord, kayo po ba yan, Lord? Hello? Lord, choppy ka, Lord. Hello. Choppy si Lord. Pag mga ganong correction na, wala nang naririnig. Tingnan mo nga yung katabi mo, hindi siya yun. Diba talagang sa simula, sasabihin mo, Lord, ano po ang word mo sa akin? Talagang magtatangs pa yan, mag-worship pa yan. Lord, ano po ang word mo sa akin? Tapos sasabihin ng Lord sa'yo, anak, maging tapat ka lang sa tithes and offerings mo. Subukin mo ako kung hindi ko buksan ng toot, toot, toot. Hello? Hello, Lord? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Wala na! Bigla na wala ng signal. Kapag may mga inaayos na si Lord sa atin, tama po ba? Pag gusto natin na magsalita si Lord, tapos ang sasabihin ng Lord, iwin yung pamilya, iwin yung magulang, iwin yung anak, magpatuloy sa light group, sa church, mag-mentor, mag-disciple, ganyan. Parang mina na yung pandinig natin. Sabi mo sa katabi mo, ha? Diba? Pero sa totoo lang, sino po rito? Gusto mong mas lalong tumalas yung tenga mo sa boses ni Lord?
Amen. Kung gusto mong tumalas yung tenga mo sa boses ni Lord, then, hasain natin yung obedience sa pag-respond kay Lord. Sabihin po natin obedience. Tayo pong mga Kristiyano, hindi po kasi tayo nanguhula lang ng word ni Lord base sa pakiramdam natin or imagination natin. Nanawa, wag naman dumating sa time, magkukumustahan tayo, Omar, sis, brother, ano kumusta devotion mo? Tapos na, imagination eh. Na-imagine ko na lang na nag-devotion ako. Feelings lang. Feeling ko ganito yung sabi ni Lord. Feeling ko ganito, ganyan. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. Instead, ginagamit po ni Lord yung salita niya to confirm His word, and once na ma-receive natin yung malinaw na boses ng Diyos, ang response natin, actionan yung inuutos sa atin at hindi yung pag-isipan mo pa kung susunod ka ba or hindi. Kaya gaya ni Samuel, ang sasabihin natin, speak Lord, for your servant is listening. Kasi alam natin na bilang servant, we are ready to carry out our master's command. Sino po dito, ready siya na sumunod kay Lord? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So again, how do we hear the voice of God? Ano po yung point number 1 natin? By being near. Pangalawa, by learning discernment. And lastly, sa pag-respond po natin sa pagsunod kay Lord. Now, alam niyo po ba, yung name ni Samuel, ang origin po niya in Hebrew ay Shemuel. And primarily, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay God has heard. Dininig ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng Samuel. So, napakagandang irony naman na yung taong mahilig makinig kay Lord, pinangalanan na Diyos na nakikinig. Diba? So, Samuel listens to the voice of God because he is a product of God listening to the prayer of a human. Yung nanay niya nung nag-pray. So, ang ibig sabihin ng name po ni Samuel, God hears, pero ang buhay ni Samuel is about Samuel hearing God. Kaya po ang sarap pong isipin na nakikinig tayo sa Diyos, pero at the same time, ang Diyos nakikinig din sa puso natin. Diba? Kaya si Samuel, tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan. Ang tawag, Samuel, Samuel. Pero hindi lang simple tawag for just a single task. Pero tinawag siya for a purpose. Ang Diyos hindi naman po nagtatawag dahil trip lang niya. Minsan ganyan yung katabi mo, tatawagin ka, kakalabitin ka, wala lang, trip ko lang. Bakit? Pero si Lord, kapag tinawag ka niya sa pangalan, may purpose yun. Di lang niya ginigising si Samuel para lang may makausap si Lord. Hindi po ganun. Para lang puyatin si Samuel. Hindi po ganun. Tinawag siya ng Lord to hold 3 offices. Bilang judge, bilang priest, and bilang prophet. At yung tri-office na yan ay isang foreshadowing na tumuturo mismo kay Jesus Christ. Sa role ni Jesus Christ bilang Messiah. Kasi si Jesus, dumating siya as high priest, as prophet, and as a judge. Kaya po tandaan po natin mga kapatid, na pag ang Diyos ang tumawag, tapos nag-respond ka pa sa pagkakatawag ni Lord, yan yung maglilid sa purpose mo. Nakakalungkot lang po kung dumating man sa time, ang tagal na po nating nag-church. Ang tagal mo na rin hindi nagre-respond sa pagkakatawag ni Lord. Sayang yung panahon. Sayang yung oras. Pero baka ito na po yung turning point natin mga kapatid na it's time to respond to the call of God. And alam mo ba, na ang pinakamatinding blessing ng stillness, it is to hear God call you by name. Ang Diyos po mismo, napaka-personal pagdating sa'yo. Napaka-relational pagdating sa'yo. Napaka-intentional ng Lord para mangusap sa'yo. Ang Diyos po hindi siya yung kagaya ng, hoy, ikaw yung nakaputi, ikaw yun. Anong name mo uli, Totoy? Ano uli yung name mo, Neng? Hindi po ganun si Lord. Tayo minsan nakakalimot tayo sa tao, pero si Lord hindi. Hindi kanya nalilimutan. Kilala ka niya at tinatawag ka niya sa pangalan. It means nandun siya, dumating siya para sa'yo, at hindi siya randomly namimili ng kakausapin.
Hindi rin accidental. He calls you by name and He wants you to hear His voice. Kaya bilang application mga kapatid, isang bagay lang. Say, here I am to the great I am. Sabihin nga po natin, here I am. Mga kapatid, wag na po tayong mag-pseudo listening kay Lord. Pag sinabing nagsusudo listening, alam mo yung nagpapanggap ka lang na nakikinig ka. Di ba parang umupo lang tayo ngayon. For example, umupo lang tayo dito sa church, nagpalamig tayo ng 2 oras, tapos amen, amen, come on, preach it, hallelujah. Tapos kapag tatanungin ka, pagbaba mo ng church, ano yung tinuro? Ha? Para sa kanila lang, hindi yun para sa akin. Alam mo yun? Wag lang po tayo nagsusudo listening. Yung kunwari nakikinig, pero hindi talaga present na nakikinig sa voice ni Lord. Why? Kasi nakakalunod po actually yung ingay ng mundo. So sharpen your ears for God's voice and pay attention intently. Sabihin mo nga, focus. Kaya nga po sa buong series po natin na The Only One, nais tayong turuan ng word ng Lord na sa pananahimik sa presence ng Lord, sa gitna ng mundong napakaingay. Kasi nga, ang daming mga boses na pwedeng gumulo sa isip mo, sa puso mo, to the point na naneneglect na natin yung natatanging voice na pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga po sa panahon ngayon na lahat gustong magsalita, lahat ang daming ebas. We don't need to add the noise, but we need to listen. Kasi the wisest person na magtatagumpay sa ganitong panahon is the one who listens to the only voice. Yung tao na pipiliing makinig sa only voice na yan. Na alam yung gagawin, alam yung sasabihin. At yun ay ang sa boses ng Panginoon. Kaya ang posisyon po natin, ilagak natin yung tenga natin kay Lord. Lord, nandito ako. Nakikinig ako, magsalita po kayo. Amen? Kaya nga po itong series po natin na The Only One, ito yung babaunin natin mga kapatid. Jesus is the only way who calls us to the only one thing. Because He is the only shepherd who sends the only helper. Yung topic natin last week. So, we can hear the only voice. Marami po tayong natutunan. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po tayong lahat. At ipikit po natin ang ating mga mata. Let's close our eyes. Habang nakapikit ka ngayon, gusto kong mas makausap ka, kapatid, sa ganitong paraan. Kasi my question is, habang nakapikit ka ngayon, di mo napapansinin yung katabi mo. This is between you and the Lord. My question is, are you listening to the voice? Or are you caught up in the noise? Natatangay ka ba ng external noise? Alam mo yun, yung mga forces na nagbabangayan sa paligid, boses ng tao, ng media, social media, mga tao sa paligid mo, or aminado ka bang nananaig na lang sa'yo internal voice? Ang napapakinggan mo, fleshly desires mo, makasariling inclination, sarili mong gusto, sarili mong desire, sarili mong boses, sarili mong thought. Kapatid, this time, actually, ang kailangan mo, marinig ang boses ng Diyos na tumatawag sa'yo sa totoong purpose at sa kung ano yung pinaka-importante. That is why, mga kapatid, pumunta ka sa presence ng Diyos para sa boses niya. Yes, may mga prayers tayo, may mga dinudulog tayo kay Lord, pero nawa pupunta ka sa presence ng Lord kasi gusto mong marinig ang boses niya. Sa dami ng mga pinagdadaanan mo, sa dami ng mga nararanasan mo, sa dami ng mga naririnig mo sa paligid, nawa magkaroon ka ng desire na sabihin, Lord, boses mo lang yung gusto kong mapakinggan ngayon. Pagod na akong pakinggan yung sarili ko. Pagod na akong pakinggan yung ibang tao. Pagod na akong makinig sa mundong ito. Boses mo lang ang kailangan ko. Why? Kasi baka napagkakamalan mo na yung boses ng Diyos. Sa sarili mong boses, sobrang sanay mo na makinig sa sarili mo. Pero kapatid, tandaan mo to. Ang boses ng Diyos, iba sa kutob mo.
Ang boses ng Diyos, iba sa intuition mo. Ang boses ng Diyos, iba sa judgment mo at iba rin sa desires mo. Your voice is different from God's voice. That is why, mga kapatid, ngayon, pakinggan mo ang only voice. The only voice that matters is God's voice. Ipatalo mo yung sarili mong boses. Why? Kasi for all you know, corrupted na pala yan. Takpan natin yung tenga natin sa ingay ng mundo, sa ingay sa isip mo, and begin to listen to the only voice you need. Na ngayon sasabihin mo kay Lord, Lord, speak, Lord. I am listening. Your servant is listening. Speak, Lord. Here I am, Lord, na lumalapit sa iyo bilang great I am. Kapatid, get ready. Kasi sa mga oras na to, ang dalangin ko, hindi ka magpapadala sa ingay sa paligid, sa ingay sa isip mo, sa ingay sa kung saan pa man. But my prayer today is for you to focus and to listen to the only voice of the Lord right now. God, sa mga oras po na ito, sa gagawin po namin ngayon, I pray na maging malinaw sa amin ang boses mo. Maging malinaw sa amin ang sinasabi mo, O Diyos. I rebuke any plans of the enemy right now sa simbahan mong ito, O Diyos. But I pray na maliwanagan kami. Maintindihan namin, marinig namin ng malinaw ang sinasabi mo sa buhay po namin ngayon. Come on kapatid, get ready. Habang nakikinig lang tayo ngayon ng pagsamba, ikaw mismo habang ikaw'y nakapikit ngayon, listen to the voice of the Lord. You don't need to open your mouth. You can just close your eyes. Focus. Hindi kita ililit ngayon kapatid. But we will give this chance. We will take this chance for you to listen to the voice of the Lord. Come on, focus. Come on, focus ka ngayon, kapatid. Get ready. And I pray, marinig mo ang boses ng Lord. Hallelujah. Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Hindi tayo nagmamadali. Focus, focus. Listen to the word of the Lord, to the voice of God right Sa now. iyong biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Umangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y Come on, just listen to the natatangi, Lord. pag-asa Come on, focus. ikaw. Sa'yo puso Hayaan mong ko'y magsalita at mangusap sa iyo ang Lord ngayon. tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Come on,
tayo rito, kapatid. Pwede ka lumuhod, pwede kang tumayo, pwedeng itaas mo yung kamay mo. It doesn't matter. Mahalaga. Mapakinggan mo ang Diyos ngayon. Come on. Hindi tayo nagmamadali. Ay nahanap sa iyong Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, sandigan ng puso ko, ay nahanap sa iyong Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, sandigan ng puso ko, ay nahanap sa iyong Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Come on, just listen to God. Kung kayo lang ngayon ng Lord. Karoon ka ng puso na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos habang pinapakinggan mo ang boses ng Diyos ngayon. Pakinggan mo yung voice na pinaka nagmamatter ngayon sa buhay mo. Hindi yung boses ng mundo, hindi yung boses ng katabi mo, hindi yung boses ng sinumang tao. Hindi rin yung boses sa sarili mo. The only voice that matters is God's voice. Hallelujah. Kaya to some of us here, kapatid, baka ito yung first time mo ngayon na makilala ang Diyos. Ang Diyos na kilalang kilala ka. Ang Diyos na mahal ka. If this is your first time, nais mo magkaroon ng relasyon sa Panginoon, pwede mo akong sabayan sa panalangin na to. Sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Tawarin niyo po ako sa mga panahong lumayo ako sa iyo at hindi kita pinakinggan. Pero ngayon, naniniwala ako na kayo ang Diyos na nagkatawang tao. Inako sa krus na matay nilibing, nabuhay muli para sa aking kaligtasan. At simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Kapatid, receive the forgiveness of the Lord. Receive the salvation of the Lord right now. Hallelujah. Para sa ating lahat po rito, mga kapatid, tandaan mo na hindi ka lang basta makikinig kay Lord. Hindi lang natin mapapakinggan ang lahat pero wala tayong gagawin after that. Pero after mong mapakinggan ng Diyos ngayon, ang next na gagawin natin is to respond to His call. Ang next na gagawin natin is to obey ang commands niya sa atin. After we listen, we obey the word of the Lord. Kaya sa mga oras na to, kapatid, pwede ka ba magkaroon ng personal na commitment mo kay Lord? Come on. Yung practical na gagawin mo para mas lalo mong mapakinggan yung boses ng Diyos. And at the same time, hindi lang siya magi-stay sa tenga mo, pero ang gagawin mo, isa sa pamuhay mo rin ito. Susundin mo ang sinasabi niya. Na after tawagin ng Diyos ang pangalan mo, ikaw mismo mas magiging eager ka to listen. Magiging eager ka rin lalo na sumunod. Come on, magkaroon ka ngayon ng personal na commitment kay Lord. Talk to the Lord right now na after mong makinig, sabihin mo ngayon sa Panginoon, "Here I am, Lord. Your servant is listening.
Speak, Lord, your servant is listening. And I am ready na sumunod sa'yo. And I am ready na magpatuloy sa relasyon sa'yo. And I am ready to glorify you. I am ready, O Diyos, to walk with you. I am ready, Lord, to have an intimate relationship with you. I am ready, Lord, na mas lalong maging intimate sa'yo. Mas lalong maging submissive sa'yo. At mas lalong, Panginoon, na makita ka sa buhay ko. If that is your prayer right now, can you raise up your hands ngayon? Awitan mo ang Diyos. Have a heart na manatili sa lilim ng Panginoon. Come on, desire. Desire. Come on. I-declare mo yan na sinasabi mo, Lord, sa'yo lang. Sa'yo ako susunod. Sa'yo ako makikinig. Sa boses mo lang. Hallelujah. Come on. Ibigay mo ang best na worship sa Panginoon. Hallelujah. Come on, sing with all your heart. Habang kinakausap mo ngayon ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. God, we thank you. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. Sa totoo lang, Lord, every time na nakakarinig kami ng iyong word, every time na nararanasan po namin ito, mas lalo kaming na-humble. Mas lalo po kami, Panginoon, na-amaze sa pagmamahal mo, namamangha sa grasya mo, sa mercy mo sa amin. Kasi sino ba naman kami para tawagin mo kami sa pangalan namin? Sino ba naman kami para mas gustuhin mo na makipag-commune sa amin, Lord? We're just mere humans. Mga creation po ninyo. Kaya God, it's such an honor na makausap kayo, mapakinggan kayo na aming King of Kings and Lord of Lords. Kaya God, hindi po namin iti-take for granted itong mga natutunan po namin. Hindi namin isasara yung mga tenga namin sa mga narinig namin. Pero Lord, we are ready to obey you. We are ready, Lord God, to listen to your commands, to your instructions, oh God. Kasi alam po namin na kapag nakinig kami po ay mas lalong napapalapit sa purpose po namin in life, sa calling ninyo sa amin, oh God. We're so excited kasi alam ko po, oh Diyos, the best is yet to come sa mga kapatid kong ito. Hallelujah. Come on, the best clap offering kay Lord. We praise you, Lord. We honor you, Lord. And excited kami, Lord, na sambahin at awitan kayo ngayon. Come on, there's a reason to celebrate. Come on, there's a reason to celebrate. Once again, palakpakan natin ang ating buhay ng Panginoon. Come on, church. Come on, shout the name of Jesus. Shout, Jesus, 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 Jesus. Sa mga nahuli po ng kanilang tithes and offering, yes, basket mo din po sa harap. We sing, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos.
Sige po, the best na palakpak po sa Panginoon. Amen. Are we blessed po sa mga natutunan natin ngayon? Amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan natin ng Diyos. Hallelujah, God. We praise you. We honor you. Salamat, Panginoon, sa iyong word. Salamat, God, for forgiving us. We thank you, Lord, kasi buti na lang hindi namin minist yung pagkakataon na maengkwentro kayo ngayon. Kasi baka may iba sa amin umakyat na hindi okay, umakyat na doubtful, umakyat po rito sa church na may mga pinagdadaanan. Pero Lord, napuno po kami ngayon, na-renew po kami ngayon yung strength namin, at the same time, nakaranas kami ng kagalingan sa iyong salita, O Diyos. At ngayon, mas lalo kaming na-excite na magpatuloy po in our relationship po with you. At mas lalo po, Panginoon, na piliin namin maging intimate everyday, Panginoon, sa aming pagde-devotion po sa inyo. Makilala kayo, makausap kayong lalo, manalangin, magsumamba. Gagawin namin ang lahat, Lord, kasi alam po namin, your only voice matters the most, Panginoon. Kaya God, pagpalain mo po ang mga kapatid ko pong ito, O Diyos, sila at ang pamilya na nire-representa rin po nila, O Diyos. Dalangin ko na patuloy na mag-overflow ang masaganang pagpapala niyo po sa kanila. May you continue to bless them at yung pag-aaral nila, O Diyos, yung business, trabaho, O Diyos. And at the same time, Panginoon, next Sunday, hindi po kami papayag na kami lang. Invite din namin ang aming mga family and friends, O Diyos, para sama-sama rin kami, O Diyos, na makilala kang lalo at maengkwentro ang pagmamahal po ninyo. Hallelujah. So receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Ingat po tayo sa pag-uwi.